Tara, pag-usapan natin ulit itong Honda Click 160 natin. Kung ano nga ba ang kinagandahan nito kumpara sa mga 150 or 160 naka-batch niya na scooter. Let's go! Alam ko naman marami din sasang-ayon at maraming hindi sasang-ayon dito sa video ko na to or sa reaction ko at kung sa ano man ang sasabihin ko. Ito ay based lang naman sa experience ko dito sa motor na to. Siyempre, unahin na natin yung presyo sa mga kahanay nito ng mga 150 above na scooter. Alam nyo naman na mas mura tong Honda Click na to para sa iba. Kaya kung budget mo ay sakto lang at ito lang ang kaya, ito na talaga ang kunin mo, Honda Click 160. Dahil sa price range nito na 122,000, siguradong sulit na sulit ka na dito. Syempre nagsimula nga tayo sa budget, diba? Yung sa price range niya. At ito, susunod ko nga yung mga piyesa nito or mag-upgrade ka. Mga piyesa kasi nitong Honda Click is mura lang kumpara sa iba. Napakadali lang hanapan ng mga piyesa nito, lalo na yung mga shocks. Kasi sa mga motor ngayon, halos lahat kailangan na natin palitan yung rear shock. Pero depende pa rin naman sa inyo kung tutugma sa weight niya. Ako kasi nagpalit na ako ng RCB kasi pag solo ride lang ako, napakatagtag nito, sakit sa katawan. Kaya pinalitan ko na yung rear shock ko at nagpa-repack na rin ako sa harap. Pero ginawa ko, pinalowered ko. Siyempre doon pa rin ako sa forma. Siyempre nasabi ko na nga yung forma, no? Makikita nyo naman tong Click 160 nito is napakaganda niya, pero depende pa rin naman sa tumitingin na tao. Sa akin kasi gagandahan ako dito, lalo na doon sa mukha niya. Meron kasing ibang tao na hindi siya nagagandahan. Sabi nila pangit daw, masyado daw malaki yung mukha para sa Honda Click 160. Siguro opinion nila yun, pero ako all good sa akin yung mukha niya. Siyempre doon pa rin tayo sa itsura niya, no? Ayun nga, no, mas maliit to kumpara sa iba at mas madaling isingit-singit. Para sa akin, mas gusto ko yung ganito yung handlebar para dun sa mga nakaangat. Yun tulad ng mga NMAX, PCX, ADV, yung mga ganun. Para sa akin kasi mas okay yung ganitong position. Oops, syempre meron magsasabi dyan hindi mo pa kasi natatry mag-drive ng NMAX or PCX ADV. Sa totoo lang nakapag-drive na ako ng tatlong motor na yun. Okay naman siya, komportable, lalo na yung mga upuan. Pero position ng pagdadrive, handle, parang hindi ko siya trip, parang mas nahihirapan ako magsingit-singit ng ganun. Yun ay opinion ko lang naman at para sa akin lang yun. Pero kung kayo na gagandaan kayo sa ganun, wala akong pakialam. Sa inyo yun opinion niya yan. Tsaka yung main reason kung bakit ito din talaga yung kukunin mo or katulad ko, madalas mamalengke or mag-grocery. Lalo na at ayaw mo mag-top box. Ito okay na okay pa din dahil malaki pa rin naman yung compartment niya. Meron pa siyang gulay board. Sa compartment naman niya kasya ay half face. Kasi yun lang naman ang madalas na ginagamit ko kapag dito lang or kapag mag-grocery lang. Yung half face lang yung ginagamit ko. Kaya kasya pa rin siya doon kahit ilagay mo siya sa parking or iiwan mo lang. Ako kasi yung taong ayaw na yung top box kasi parang nakakasira ng forma ng motor. Tsaka lalo na nagiging maalog yung handlebar mo kapag may top box ka or kapag mabigat yung likod mo. Kaya ayoko rin na may top box kasi madalas sinasandalan to ng angkas. Siyempre, may magre-react na naman yan tungkol sa top box. Alam nyo, pangit talaga pa sandalan kasi ang top box na yan sa angkas mo. E paano kung maputol yan or bumagsak or makatulog yung angkas mo? E di madidisgrasya ka pa. Kaya ayoko nang may top box. Kaya mas gusto ko, nakafocus yung angkas ko. Isa makatulog siya doon at malaglag, diba? Siyempre, dagdag aberya na naman yun. Siguro ito na siguro yung isa sa dahilan kung bakit bibili mo talaga tong Honda Click 160. Lalo na kung ikaw ay mga MC Taxi or mga Lala Move or Grab Food, mas pipiliin mo tong Honda Click. Dahil ni-ride ko to sa Marilaki, ang inabot ko na gas consumption dito per liter is 49 km per liter. So napakatipid niya. O nga pala, old stock pa yan. Wala pa akong pinagalitan sa panggilid yan. Kaya takbuhan namin nun, chill ride lang pero hindi naman kami sobrang bagal. Alam mo yun, siguro hindi naman kami umaabot ng 100 yung takbo namin dun sa Marilaki. Alam nyo naman, napakadelikado dun at di rin naman kami marunong bumangki. Siguro okay na yung 49 km per liter na yun at may angkas pa ako nun na. Siguro yan lang yung masasabi ko para sa Honda Click kung nagbabalak kang bumili nito. Siguro isip-isipin mo pa rin kung ano talaga ang gusto mo. Kasi ako, tagal ko rin inisip tong Honda Click na to. Pinanood-nood ko pa sa mga ibang content creator at tinignan-tignan ko pa. Kaya ito, baka ito na yung maging dahilan kung bakit ka bibili ng Honda Click 160. Ito, panoorin mo yung video na to. Oo nga pala, tumatap speed din pala to. Siguro sa dulo-dulo kaya nitong iwan yung Aerox. Pero yung arangkada, hindi, naiiwan to sa arangkada pag all stock. Pero papalag pa rin naman yung motor na yan.
Pero kung hindi naman yun yung gusto mo talaga, eto na kunin mo. Or kung hindi ka naman racing sa daan dahil wala naman tayong makukuha premyo dyan, eto na kunin mo yung Click 160. Kaya yan mga idol, see you sa daan. Panoorin mo na lang to.